ating maipagmamalaki ang pinakamatandang Filipino martial art na nagsimula pa sa ating mga ninuno. Ang pagmamahal natin sa sport na ito ay hindi matatawaran dahil kinilala itong National Martial Art ng Pilipinas. Ito ay walang iba kundi ang arnis. Pero paano at saan nga ba nagsimula ito? Para mas makilala natin ang arnis, makakasama natin ang isang instructor na may malalim na kaalaman dito sa pinagmamalaking Filipino martial art. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports. Para mas makilala natin ang arnis, kukwentuhan tayo ng isang respetadong martial arts instructor for fitness and self-defense. Siya din ang founder ng Ensayo Cali Tactical. Walang iba kundi si Sir Gerald Belabin. Hi Sir Gerald, isa sa pinakamatandang sport o martial art ang arnis, pero marami ang hindi nakakaalam paano o saan ba nagsimula ang sport na to? Ma'am, actually, panahon pa ng mga Kastila or before pang pumunta yung mga Spaniard sa atin, pinaniniwalaan, teorya na ito na yung ginagamit ng mga tribo sa Mindanao or sa Visayas para ipagtanggol yung kanilang mga tribe. So, napakatagal na nito at kung bibilangin yung taon, nawala lang siya dahil sa pagdating ng mga Spaniard kasi pinagbabawal nila yung rebellion sa kanila. So bawal ka mag-practice nung pwedeng gamitin mo pag aakla sa kanila. So anong nangyari, yung mga Pilipino very creative. So ginawa nila is nag-modified sila. Yung mga itak nila na panggapas, pang-farming, ginawa nilang pang-training sa army. So, yun yung ginamit nila. Yung mga bolo, mga kinunting, mga sansibar. So, nagtitrain sila sa mga bukid, sa mga at doon na pumasok yung mga stick. Yung, kung tawagin natin yung arnis or ratan. So, ginamit na nila yung ratan para hindi naman makita ng mga Espanyol na nagpa-practice sila. Well, napag-usapan na nabanggit mo na, Sir, yung iba't ibang weapons. Yun, pwede mo ba ikwento sa akin o mo sa akin? Ano ba yung mga weapons na ginagamit sa arnis? Mama, pag nagsisimula ka sa arnis, so usually sa panahon natin ngayon, gumagamit tayo ng stick o double stick o dalawang stick sa basic at later on nagiging training weapons naman yung mga training blades natin. So, hindi naman siya matalim, blunt naman siya, ginagamit siya para ma-emphasize natin yung striking natin. So, later on, pagka marunong ka na nito, ma'am, pwede kang gumamit ng mga knife, ma'am, tulad dito. So, same to ng kung paano mo gamitin yung long weapons. So, noon, gumagamit sila ng totoong itak, pero sa modern times, siyempre gumagamit tayo ng stick or mga training weapons na hindi naman siya matalim. So, hindi dapat matakot yung mga estudyante o yung mga nagbabalak na mag-training ng arnis. Mapababae ka, bata ka. So, meron tayong mga blunt naman. So, from long, pagka may knowledge ka na, so papasok na yung mga knives. And andun na yung mga empty hands natin. So, yun ang arnis. Tama ba na pwede mo yung magamit yung ball pen as a weapon? Sa Pilipino, ma'am, pansinin nyo sa ibang mga martial arts, gumagamit sila ng mga nunchucks, mga iba-ibang martial arts. Sa Pinoy, wala namang kahit kahit kutsara, tinidor, pwede mong gamitin, kahit plato Kahit notebook mo, o kahit ano na pwede mong gamitin. Improvise, kahit na panyo, bag, can use para i-defense yung sarili mo. So wala tayong pinipiling weapons. Lahat ng pwede nating improvise, ini-improvise natin. Ganon din ba sa uniform? Kasi yung iba nakikita ko may sinusuot na uniform sa armies. Sa category kasi ma'am namin, more on self-defense kami. Meron mga category na more on palarong pambansa, naglalaro sila. So kailangan nila ng medyo mas magandang uniform, nag-uniform sila. Sa amin naman, mas gusto namin ma'am yung casual mo, t-shirt. Kasi paglabas mo naman, hindi ka naman hindi ka nakakomportabling suot Usually, minsan galing ka ng grocery, merong haharang sa'yo, may lasing. So dapat ready ka. So sa pag-defend ng sarili mo. So hindi ko nire-require sa estudyante ko yung uniform. So kahit t-shirt lang, wala namang problema. Ang importante, kaya mong gumalaw ng komportable ko. Sir Gerald, ano ba yung mga ituturo mo sa akin? Basic. Ma'am, ngayon turuan kita ng double stick. Usually, yan ang tinuturo sa mga beginners para matuto. So, ngayon, ma'am, hawakan mo yung stick mo dito.
So mag-iiwan ka ng at least 1 inches. Yan. So, ang hawak niya, ma'am, lagi yung kamao mo nakatapat doon sa kalaban mo or sa kapartner mo. So, parang may blade yan. So, hindi lang kita, pero yan, dahil bilog siya, pero ganyan. So, ito ang tinatawag namin open chamber, ma'am. Open chamber. So, pag i-strike ka, ma'am, from temple to knee. So, pansinin mo yung ito, ma'am. Dapat diretso yan. So, yung wrist mo, ma'am. Yan. Yan. Tapos, papasok yung isa. 1. Aangat yan, ma'am. Tapos, papasok to. Yan. Pagkento, ma'am. Yan. And then, kabila naman to. Yan. Okay. Open chamber tayo, ma'am, ha? Pagka mag-strike ka, ma'am, itong thumb mo. Nakatapat yan. Ay, hawak, ma'am. Nakatapat yan pala. Huwag mong babalukutin. Ayan. Ayan. So, open chamber. Ma'am. Start tayo, ma'am, ha? So, 1. Angat dito. 2. Angat dito. 3. Lalabas to. Ayan. Right. Then, aangat. Then, kabila naman to. Kaya-kaya ni ma'am, oh. Kaya mo, ma'am, di ba? O, ulit, ma'am. So, 1. Angat dito. 2. Shoulder. 3. Angat dito. Then 4. So, pag humarap ka, ma'am, so, open chamber tayo. 1, 2, 3, 4. So, laging nakaharap yung kamao mo sa opponent mo. 1, 2, 3, 4. O, marunong ka naman. Okay. Hinga ka lang, ma'am, ha? Hinga. Breathe. Okay? Again, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, galing yan. 1. Open ka muna, ma'am. 1, 2, 3, 4. Ayun, ma'am, tutulungan tayo ni Sir Dario para pakita yung basic blocking or depensa ng arnis. Pag pumalo siya, ma'am, takip ka. Ito yung first, ito yung basic niyan. So, yung kamay mo dapat nandito para pwede kang pumalo doon. Pero ngayon, dahil basic pa lang, salag ka lang, ma'am. 1, dito ka lang, ma'am. Tapos number 2, ang tawag namin dito ay tiklop o fold. Yan. So, may footwork tayo. Pag sa number 1, footwork tayo doon para wala tayo sa line of fire nung atake niya. So, ganun din sa number 2, titiklop tayo. So, malayo tayo sa atake ng kalaban natin. Yan, yun po yung number 1 na blocking or defense. So, again, 2. Okay. So, ang tawag po dyan ay takip o cover. Okay, ma'am. Number 2 tayo. Number 2. Yan. Again. Yan. Ang tawag ay tiklop. Tiklop. Opo. So, yung mga term natin dito, more on Tagalog o Filipino. Yan. Okay, number 1, ma'am. So, number 2. Okay. Yes, ma'am. Correct. Medyo plan. Yes, correct. Sige pa. Yan. So, ma'am, lagyan natin ng striking ngayon. So, pagpalo ko sa'yo ng pagka-tiklop mo, palo ka ng isa. Okay, ma'am? Tandaan lang tayo, ma'am. So, 1. Defense. Hit mo yung neck ko. Yun yung basic neck. Takip, tiklop, hit, strike. Hit. Okay. Tiklop. Hindi dito, ma'am. Okay. Dito, 1. Strike mo lang dito. Tapos, so, pwede na i-disarm yan lang. So, pagka pumalo siya, yung pwede mong kunin, boom, kabila. Kabila. Kapag dito, ma'am. Yan. Disarm na yun. Kuha mo na dito. So, 1. Yan. Yes. So, ma'am, subukan mong biglain, ma'am. Biglain mo. Para makita mo yung
Maramdaman mo yung one. Yan, hila. Yes. Tapos kunin mo yung thumb, ma'am. Kunin mo yung thumb. Ayun. One. Yes. One. Disarm. Strike. Strike. Mula sa panahon ng ating mga ninuno, ang arnis ay patuloy na niyakap at pinagyaman ng ating sining at kultura at nagpapakita ng katatagan at lakas ng mga Pilipino. Ako si Sheila Salaysay at ito ang Inside Sports.